Yes, hello, good day everyone. So today we will be discussing naman about the strain of the rigid bar. So we have here an illustration of the rigid bar. Okay, so that is we are going to may 30 kilonewton tayo. We're going to discuss the formation or uh, the deflection of these rigid bar, or how they affect, or what is the strain, kung ano yung nangyayari dito sa uh, how how did the materials affect due to these loadings. Okay, so the rigid bar BDE. So meron tayong rigid bar, the BDE is supported by the two links AB, and then the CD. Link AB is made of the aluminum. So this would be an aluminum at given tayo ng kanyang elasticity of 70 GPa or gigapascal. At saka given din tayo ng kanyang cross-sectional area na 500 mm in diameter. And then the link CD is made of steel. So the steel, we have the elasticity or the modulus of elasticity of 200 gigapascal. And also given tayo din ng 600 mm squared na area. For the 30, tapos given din tayo dito ng 30 kilonewton load. So, determine the deflection of B, of D, and of E. So, hanapin natin yung mga deflection dito, at saka deflection dito. Okay? So, solve muna natin yung pinaka-mainam. Kasi hindi natin makukuha yung solution if we don't know how to solve with the forces. Kasi yun yung pinaka-mainam dito. Kasi ito yung aapektuhan eh. Di ba? Magkakaroon muna tayo dito ng tinatawag na free body diagram. That is the first strategy to do to make the free body diagram. Okay, so ganito yung ating magiging free body diagram. That would be my illustration based on the illustration naman dito sa ating drawing. Okay, so how will you solve this one? We will take yung pinakamadali is we will take pwede kang mag-moment at B, or pwede kang mag-moment at D. Okay, so pwede tayo mag-moment at B. We take summation of force moment at B is equal to 0. So, ganito yung magiging rotation natin papunta doon. Diba? So, this would be FCD counterclockwise. Yung FCD kasi sumasalungat sa ating direction. At saka meron tayong 30 na umaayon sa ating direction. So, ibig sabihin, FCD is times 2, 0.2 I should say, and we have 30 kilonewton times 0.6, the distance from B to E, that is 0.6. So we will be computing or masasolve natin or makukuha natin yung value ni FCD. So ibig sabihin, our assumption for FCD is correct, that is the arrow going up. So ibig sabihin, hinihila niya to, diba? So, ibig sabihin, nagkakaroon siya dyan ng tension. Kasi ibig sabihin, yung rigid body, itong rigid is bumababa siya due to these loads. Diba? Ganun yung nangyayari. So, hinihila niya ni FCD. Yung FCD is hinihila niya yung rigid body pataas. That's why, matetension siya dyan ang mangyayari. Okay, so, next. We have summation of moment at D. Yung moment naman at D, yes, umaayon yung FB, tapos umaayon din si FC, C30 kilonewton, umaayon din, diba? Ito, umaayon din sa ating kagustuhan, tapos ito din, umaayon sa ating kagustuhan. So, that's why we have FAB, yung FAB natin is equal to 0. Times 0.2 is equal to, ito kasi, so, nilipat na natin kasi sa kabila. That's why naging negative 30 times 0.4.
So, makukompute natin si, okay, so this would be FAB. FAB, that is negative 60 kilonewton yung ating magiging value. So, ibig sabihin, yung FAB natin dapat pag ganito. Mali yung ating orientation on our drawings. But, kinokorek naman doon sa ating sign convention. 'Di ba? Kinokorek naman. So, ibig sabihin, yung ating FAB is ganito yung nangyayari, pababa. 'Di ba? Itinutulak ni FAB yung ating pwersa. 'Di ba? Instead na saluhin niya dapat, ang nangyayari is hindi niya nasasalo. Itinutulak pa nga ni AB itong rigid bar. Itong rigid bar, 'di ba? Unlike nito kay FC, si FC kasi inaangat pa niya, inihila niya. Si AB, itinataboy niya. 'Di ba? Itinataboy niya si papalayo sa kanya. So, ibig sabihin, nagkakaroon, based on our illustration, based on our free body diagram, itong rigid bar, 'di ba, ganyan siya. Due to this load, magkakaroon siya ng ganito. 'Di ba? Due to that load, yung mangyayari sa kanya is ganito. Ang tendency, pwede siyang mag-tilt na ganyan. So, ibig sabihin, itong portion dito, kaya siya tinutulak siya kasi yung blue natin is pumapalo doon sa loob. 'Di ba? So, ibig sabihin, itong portion dito is nagkakaroon siya ng compression. 'Di ba? Nako-compress siya. Ito naman, syempre, yung FAC natin is nagiging tension kasi hinihila. Kasi ito, yung blue natin, itong rigid bar is, ibig sabihin, bumababa siya. 'Di ba? Bumababa siya yung blue. That's why yung FCD natin is nagkakaroon siya ng tension. 'Di ba? Ganyan yung ating magiging logic dito sa ating illustration. So, I hope na nakuha nyo yan. Kasi yung natin, yung rigid bar natin is parang gaganyan siya eh. Hindi nga lang alam natin kung ilan yung magiging dito sa ating illustration sa CD. Basta yung ating illustration, ito, nangyayari dyan is nagkakaroon siya ng compression. Kasi sisipa to eh. Itong blue, yung rigid bar na yan, isisipa dito na ganito. Kaya ito, makukompress siya dyan. Ito, magiging tension based on our illustration. Okay? So, I hope na nagigets nyo yung ating ibig sabihin na pag-tilt ng ating rigid bar, nitong rigid bar. Diba? Kasi magti-tilt siya na pag ganito. Okay, so that is for our illustration in a free body diagram. I hope na gets nyo yan. Okay, solve natin for the deflection of B. The deflection of B, okay, ganito yung mangyayari dito sa portion na ito. Kasi, syempre, compression yung nangyari sa kanya. This would be our illustration based on our actual stress na illustration. Diba? That is at compression. So, compression is ganun talaga. Diba? Ganito yung ating magiging arrow. Given tayo ng 500 mm squared and then our E is 70 gigapascal. So, according to our formula, that the deflection at B or any deflection is equal to PL over IA. So, what is our P? Our P is the FAB. I should say, this would be AB. Okay, that is our FAB. Okay, next tayo is our L is given tayo nitong L. Ito yung L. And then our area is equal to 500 mm squared and our E is 70 gigapascal. Okay? So, we have negative for the notation lang, for the
para lang maano tayo that our deflection is compression. Diba? Ang ating ano is compression, yung ating deformation. Ibig sabihin that our elongation is magiging ganito. Diba? Magkakaroon tayo dito ng elongation. Something like that. Yan yung mangyayari dyan. This would be B. Okay? So, ganito yung nangyari. That is why we have negative value. Kasi nag-shorten siya. That's why negative. Nag-shorten kasi siya. Hindi siya humahaba. Mag-shorten siya ng 0.514. Kasi nga, nako-compress siya. That is our answer for our letter A. The deflection at B. Okay? So, next is determine the deflection at D. The deflection at D is ganito naman siya. Dito tayo mag-focus naman sa D. So, di ba nakuha natin that is 90 kN, that is for the tension. So, ito naman yung ating orientation for the tension. Okay? So, ibig sabihin, hahaba naman to. Yan, di ba? Magiging ganyan. Magkakaroon siya dito ng mga elongation naman. Or deformation. Or deflection. So, ganyan yung mangyayari naman sa kanya. Okay, so, ganun pa din yung ating magiging formula. The deflection at D is equal to PL over A. And then, our P is FCD. That's why we have 90 kilonewton. Diba, 90 kilonewton, and our length is equivalent to 0.4, and our area is given naman tayo, and our E is given naman din tayo. So that's why we will be computing 0.30 mm yung ating deflection sa D. Okay, so that is our answer for our deflection at D. So madali lang siya, di ba? Madali lang yung formula. Yung ating pag-uusap, yung mahirap dyan is how will you deal with the strategy of making the free body diagram at saka yung ano yung magiging stress niya diyan, kung magiging compression ba or tension. So, yun yung kailangan mong aralin na i-master kung ano yung nangyayari sa yung materials or structure. Okay? So, next naman, the deflection at E. Yun yung ano natin dito sa E. Yun yung ating medyo mahirap yung problem dito sa E, di ba? Kasi wala tayong giving area. What is the area for E? Unknown. E, okay, pasok. Di ba? Yung E is pasok. Mayroon tayong 200, that is still also. Kaya lang, yung length. Ano ba yung gagamitin natin length? Diba? Ano yung gagamitin natin length? 0.4 or 0.2? So, yun yung ano, isipin yung mabuti. Kung naisip nyo na, edi maganda kung naisip nyo na. Yung, kasi, ang magandang gawin dyan is gawin tayo ng illustration. Diba dito si B is aangat siya. Diba? Aangat siya ng ilan? 0.514. Diba? Aangat siya. Tapos si E, magde-deflect siya dito ng 0.3 mm. So, ibig sabihin, our structure, ulitin lang natin na iba natin yung kulay. Ano yung ano natin ulit dito sa dito is 0.514. Tama ba? Check muna natin ano. 0.514. Yes, correct. So, aangat. Nandito yung ating 0.514. Tapos, meron tayong 0.3. So, from this point up to this point, that is 0.3 mm. Okay? So, ngayon, i-label natin to. Parang ganyan. Hindi lang tumama dito na.
So, let us assume na tumama siya. Okay? This is for the deflection at, that is deflection at B. And then ito naman yung deflection at C. At D. So, yung hanapin natin, itong deflection. Yan. Deflection at E. So, ibig sabihin, madali na natin i-compute yan. Diba? Madali na. Gawa tayo ng illustration na ganito. Diba? Gumawa tayo ng illustration na ganito para madali natin i-compute. So, that is, ganito yung mangyayari. Ito yung ating rigid bar. Diba? Ito yung ating rigid bar. Okay? Tapos, nandito tayo, ito yung D. Ito yung D natin. Diba? Yung D. Nandito yung D. Yung D natin, magkakaroon siya dito ng deflection at 0.3 mm. Yung ano natin is B, magkakaroon tayo dito ng deflection at 0.514. Yan yung mangyayari. So, dito of course, magkakaroon siya ng deflection yung ito. Diba? So, mag-focus muna tayo dito sa triangle na ito. Itong triangle. Itong triangle na yan. Diba if we project this one, ganyan din. Pwede diba? Pwedeng ganyan. Kaya lang is ito magiging plus nito. Diba? Magiging additional yan. Makukuha mo yung value ni x. Yung x mo dito. Diba? Pwede. Tama? So, pwede. Kasi yung ano natin, yung golden rule is, kailangan muna natin kunin yung value ni x dito. Kasi, pag nakuha ko yung value ni x na dyan, pwede akong mag-similar triangle na lang dito. Diba? Makukuha ko ito. Kung eto, mag-given na tayo. So, alam ko yung distance papunta dito. Kasi alam ko na yung value ni x. So, by triangle method or by ratio and proportion or by similar triangle, makukompute natin yung value ni deflection at E. Diba? Okay, so ganito yung ating solve. 0.514 over 200 mm. Ito yun. Hanggang dito lang kasi tayo eh. Diba? Tapos 30, ito yung 0.3 over x. Diba? Yan yung ating mangyayari. Pwede ka rin naman i-drawing mo yan hanggang ganito. Pwede ka rin mag-drawing yan, i-project mo to na ganito. Tapos, ito yung hahanapin natin. This would be also 30. Pwede kang mag-drawing yan 0.514 plus ito plus 0.3 over yung kabuuan nito, that is 200 tama, 200 is equal to 0.3. Actually, hindi pwede kasi hindi pwede kasi yung kabuuan nito is magiging 200, so hindi siya applicable na magkaroon tayo ng, kasi kung that is 0.3, hindi pwede. Dapat talaga siya. Kasi yung triangle lang pala natin dito is hanggang dito lang. So, hindi siya applicable. So, dapat yung ito lang talaga. Ito lang talaga. Walang iba. Kasi hanggang dito lang pala yung triangle natin. Hindi pala buo. So, that is 0.514 over 200 minus the value of x. Yung x mo is dito. Diba? Is equal to 0.3 over x by ratio nitong maliit na
So, ganito lang talaga siya. Walang ibang solusyon by similar triangle. So, that is using shift solve in your calculator, we will get the value of x na 73.71. Okay? So, I hope na gets nyo yung ibig sabihin dyan. Actually, similar triangle lang yan eh. Okay, so ngayon is meron na tayong, kasi ito okay na, wala na tayong magiging problema dito. Kasi halos buo na yung triangle. Kanina kasi is magkaiba eh. So meron tayo din dito na ito. So masusolve na natin yan by similar triangle. By similar triangle, we have this one. Tapos, ito hanggang dito lang tayo. Itong portion na to. Diba? That is 47 actually, so ano natin? That is the value of your x. Ito kasi value of x plus 400. So we have the value of x 73. That's why 473.71 yung ating distance. And then yung ito namang maliit na area, that is 0.3. That is for our deflection. And the value of x is 73.71. That's why makukuha natin yung value ni, actually this is E. 1.928. So, ganito yung pagsosolve natin sa ating deflection at D. At A pala, at E. Okay? So, I hope na gets yun yan. Medyo mahirap yung kung hindi pa natin na nadidiscuss yung triangles na pwede pala siyang gamitin by geometry. Yung ating pagsosolve sa ating strain or deflection. So, I hope na may nakuha kayo dito sa ating